Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong October 12 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan po mga ka-crypto ang aking previous mga projections dito kay Shiba Inu kung saan ay nananatili pa rin pong walang pagbabago. Ayan, at sa mga projections na ito ay masasabi kong mukhang patuloy po sa pagko-consolidate itong si Shiba Inu. Ayan, dito po sa ilalim ng resistance zone natin na ito at saka ibabaw naman ng ating major support line dito sa presyong 40 digits 1482. Ayan, mukhang magsa-sideways lamang po siya dito. Pero mukhang mas malapit po yung kanyang mararanasang consolidation dito sa ating resistance zone na ito. Ayan. At syempre, nandyan na rin yung mga iba kong mga projections dito na kapag nagawa po niyang basagin or tagusin or lampasan ayan, ang ating resistance zone dito ay dito po siya magpapatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. At muli po niyang babalikan yung minor resistance line natin dito sa 40 digits 2084. At syempre, babalikan po niya ito para muling subukang basagin. At kung pag nabasag po niya rito, ay dito po siya ulit magpapatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Pero yan, hanggang dito muna yung ating target kasi meron po tayo nakaset dito na isang sell pending order. Yan, maliban po dyan ay may posibilidad na rin na makaranas siya ng pagbagsak. At mangyayari po yan kung nabasag naman po niya yung major support line natin dito sa ibaba. Yan, dito po sa presyong 40 digits 1482 kung saan ay meron naman po tayong nakaabang rito na isang buy pending order. Ayan. Ngayon ay sa mga projections na ito ay ayusin ko lang muna ito. Sa mga projections na ito ay ang nakikita ko po na may mataas na posibilidad na magiging galaw ni Shiba Inu sa mga paparating na araw ay ito. Ayan, magko-consolidate po siya or magsa-sideways po siya dito sa ilalim ng ating resistance zone na ito. Ayan, pwede po siyang pumasok dito. Ayan, pero mukhang mauuntog lang siya rito sa upper portion ng ating resistance zone katulad po ng nangyari rito. Ayan, at ang dahilan po kasi niyan ay mapapansin natin na lumiliit na yung sukat ng ating Hall Street Indicator. Ayan, ibig sabihin ng hihina. Nag-umpisa na pong manghina yung bullish momentum ni Shiba Inu. At yung malala pa rito ay yung ating QQE mode indicator. Mapapansin natin na kung minsan ay wala pong nabubuong mga QQE bar. At kung minsan ay mga kulay gray na QQE bar ang nabubuo. Kapag ganito po yung nakikita natin sa ating QQE bar, ibig sabihin ay wala pong sapat na volatility or wala pong gaanong matinding paggalaw or wala pong matinding persa ang market ni Shiba Inu. Kaya sa ganitong sitwasyon kapag matamlay ang market ng SHIB ni SHIB ay nauuwi po yan sa consolidation. Kasi kung pag mahina or walang gaanong sapat na buying pressure or selling pressure ay hindi po kaya ng presyo ni SHIB na tumagos sa mga harang. Yan, yung mga resistance at saka support. Kaya dahil dyan ay nauuntog-untog siya at nauuwi ito sa isang consolidation lamang. Kaya ayan po yung aking analysis dito kung saan ay wala pa rin pong pagbabago. Masasabi ko na mukhang patuloy po na makakaranas ng consolidation itong si SHIB sa mga paparating na araw. At ayan. Yung aking trades naman dito ay huli pa akong nakabili. Yan, yung latest trade ko dito ay huli po akong nakabili nitong mga September 30 sa presyong ito. 40 digits 1768. Tapos yan, wala na po. Kasi nagko-consolidate po siya
rito. Nag-umpisa po yung kanyang consolidation dito nung mga October 1 hanggang sa kasalukuyan. Kaya yan, hindi po tayo gaanong nakakapag-trade kapag nakakaranas po ng consolidation itong si SHIB. At ayan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.